By the way, dito nga ho pala sa Maynila, inaprubahan na raw, tsaka dito sa Pasay. Itutuloy na daw yung, pagtambak sa dagat. Mga kaibigan, tsak na ang laki na naman ang kikitain dito, mga kaibigan, nitong mga local official na magtatambak daw doon sa mga nasasakupan nila dyan sa Manila Bay. Lalo itong si ERAP. Ang katwiran na naman ngayon ni ERAP, mag-generate daw ito ng trabaho. Anong trabaho? Trabaho saan? Ang sabihin mo, may maibebenta na naman kayo. Isipin ninyo, nung araw, biro lang yan yung biruan lang yan doon sa mga kapihan na yung mga nag-i-standby doon na sa mga kapihan nung araw kung mag-usap yan mil di mil Pagdating ng tanghali, no mil. Ang pinag-uusapan kung ano-ano mga transaksyon. Benta ng ganito. Kaya nauso, pati yung Manila Bay tsaka yung Luneta, binebenta. Bakit Ito, nagkatotoo na Pati Manila Bay, pati tituluhan Sipin ninyo na ibebenta nila, walang titulo yan. Yan ang pinagmumula ng baha. Mga kaibigan? Ako yung paglubog ng yung biglang mga pag-apaw ng mga tubig, yung mga daluyong, mga kaibigan, yan dahil yan sa pagtatambak Ako nakikita ko dyan, nasan yung mga environmentalist dito? Asan ang DNR dyan? Mga kaibigan, isip mo para laparan mo yung Maynila, tsaka yung Pasay, dudugtungan mo, mga kaibigan, babaha yun sa ibang lugar. Kundi man sa Maynila, magdudulot ng bahayan sa ibang lugar. Kasi masisira yung balansi ng ng lupa isipin ninyo sa Maynila, Manila Bay, pati tituluhan. Bagay, lahat ng gustong ibenta dyan yung underpass na ibenta. Isipin ninyo, may titulo ba yun? Akalain ninyo mai-privatize yung Lacson Underpass. Ginawang mga tindahan doon. At sa gabi, hindi na madaanan ng tao. Paano tatawid ang tao ron? Mga kaibigan, isipin nyo, puro luko-luko itong mga nakaupo sa gobyerno. Kaya, ang dapat puntiryahin dito, nitong publiko ngayon, dapat nung mga nakaraang eleksyon pa talaga etong kawalang yan ng COMELEC, mga kaibigan, yan ang talagang yan ang talagang pinagmumula ng mga salot sa gobyerno kung ba't may mga nauupo sa gobyerno. Alam niyo, isa yan sa sa paraan na pwedeng malunasan ng ang ating ang corruption sa pamahalaan. Paano mo maiiwasan yan? Pagka yung mga magnanakaw, hindi na nakakatakbo. Doon lang pwedeng mangyari yan. Ngayon, baliktad Yung magnanakaw, pwedeng tumakbo yung walang record, hindi pwedeng tumakbo, disqualified ka. Hindi ba dinisqualify yung dalawa? Yung isa, professor pa yata. Mga kaibigan, nakalain ninyo, ma-disqualify. Hindi pa natin alam kung ilan lahat yung mga ididisqualify na yan ng Commission on Election na ang tanging ginagamit nilang dahilan, marunong pa sila sa kakandidato ito daw mga ito, walang kapasidad na kumampanya sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Sana nilagay nyo sa batas yun. Wala naman sa batas yun Di ba, ba't mo ipapatupad? O paano ngayon? Kung halimbawa, ang dapat gawin ng gobyerno, kung talagang sincero itong administrasyon, na malipol ang mga walang hiya, ang mga magnanakaw, kung talagang sincere na sugpuin itong katiwalian sa gobyerno, mag-umpisa kayo sa COMELEC. Mga kaibigan, yan ang talagang pinagmumulan ng mga walang hiyang nauupo sa gobyerno. Kasi basta may pera,
Sipin ninyo, siyempre, yung kriminal, yung magnanakaw, yung gambling lord, o yung drug lord, pwedeng kumandidato yan. Ha? Mga kaibigan, lalo na hindi pa convicted with finality ng Supreme Court, pwede pa silang kumandidato. Ultimo nakakulong, pwedeng kumandidato. Ang hindi pwedeng kumandidato dito, yung walang kaso. Ha? At sa tingin lang ng COMELEC, wala kang kapasidad na ikampanya sarili mo sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, di ba malaking katarantaduhan yan? Kaya nakakalusot ang mga magnanakaw. O ito yung mga namimili ng boto, hindi ba, pagka-eleksyon. Yung kakandidato, walang pambili ng eleksyon, ng botante. Mga kaibigan, ano ang ibig sabihin nun? Dinidiscourage ng COMELEC ang walang pera. Bakit? Hindi sila magkakaroon eh. Hindi ho ba? Kasi halimbawa, nagkaroon ng kaso yan, nagprotesta yan. Wala silang mahihita eh. Walang panlagayan eh. Ang gusto nila, kahit kriminal ka, basta't ikaw kahit na mayroong magprotesta sa'yo, mas lalong mas mabuti. Ha? Bakit? May mahihingan sila ng lagay eh. Maibebenta nila yung desisyon eh. Mga kaibigan, kung sino papaboran nila sa protesta. Yan ang totoo. Nagmamaskara lang ho na itong mga taong ito dinideklara nilang nuisance o pampagulo, sila itong nagpapagulo eh. Sa eleksyon eh. Mga kaibigan eh. Ang talagang nagpapagulo sa eleksyon, yung COMELEC. Isipin ninyo, wala naman sa batas yung sinasabi nila eh. Ipinatutupad nila. Hindi ho ba? Alam mo ninyo, yung COMELEC, Sandigan Bayan, pareho lang ang motibo niyan ngayon. Ha? Mga kaibigan. Kasi kung aasa lang sila sa eleksyon, sa pondo na ilalaan ng gobyerno para sa COMELEC, ang makapagnanakaw lang dyan yung mga matataas na pinuno ng COMELEC. Pero kapag yung mga mga kandidato, puro walang hiya at hindi sila mahigpit dun sa mga magnanakaw, sa mga walang hiya, mga kaibigan, magkakapera pati sa ibaba ng COMELEC. Merong mga lalakad nung kaso nila, hindi ho ba? Mga kaibigan. Kaya yung mga walang hiya pagka-eleksyon, yan ang unang lumalabag sa sa mga batas na dapat ipatupad o ipinatutupad tuwing eleksyon, yung mga ipinagbabawal. Sino ang mga lumalabag dyan? Yung mga dati ng mga magnanakaw, yung mga namimili ng boto. Yung pamimili ng boto, labag sa batas yun eh. Pero meron bang na-disqualify dyan? Mga kaibigan. Pag hindi nakapaglagay, yun, madi-disqualify ka. Yan, Sandigan Bayan, ganun din yan. Natatakot yan na maubos ang mga magnanakaw. Mas gusto nila, kaya nga inaabsuelto nila yung mga mandarambong eh. Bakit? Una, naglagay sa kanila. Pangalawa, magsisilbing inspirasyon yun para sa mga opisyal ng gobyerno. Na magnakaw kayo, huwag kayong matakot magnakaw. Kasi pag nagnakaw kayo at nahuli kayo, dito rin ang bagsak niya sa Sandigan Bayan. Pagdating sa amin niya, maglagay lang kayo. Hindi namin kayo dinidiscourage na magnakaw. Ang gusto nga namin, magnakaw kayo na malaki. Kung magnanakaw kayo, lakihan nyo eh. Dahil pag hindi nyo nilakihan, convicted kayo sa amin. Yan po, ganyan ang COMELEC, mga kaibigan. Tinatanggal nila yung mga kandidato. Paano nating malilinis yung eleksyon? Paano nating malilinis ang gobyerno kung ganyan ang patakaran? Mga kaibigan, wala namang ginagawang labag sa batas yung mga tao. Wala naman sila nilalabag. Tapos disqualified sila. Itong mga minilabag sa batas, hindi disqualified. Anak ng mga kaibigan, saan ka nakakita ng bansang ganyan?
Kaya kung gusto talaga ng ating pamahalaan na malipol ang corruption, yan, yung COMELEC. Diyan kayo magumpisa. Ha? Huwag kayong pumayag sa katarantaduhan yung mga pinaggagawa dyan, mga kaibigan. Nagdi-disqualify ng kandidato, walang kaso. Anong klaseng, ano yan, patakaran yan? Anong klaseng batas yan? Yun daw, walang finality na desisyon ng Korte Suprema, kahit nahatulang ka pa sa mababang hukuman, convicted ka na, abay, pwede ka pang kumandidato. Abay, pwede palang kumandidato, di wag niyong ikulong. Wala pang finality, ba't kinukulong niyo na? Hindi ho ba? Samantalang yung disqualification ano lang yun? Anong tawag dito? Accessory penalty lang, yung pang hindi mo ipatutupad. Samantalang yung principal penalty, patutupad mo. Tapos yung accessory penalty, hindi mo patutupad. Anong klaseng kagaguhan yan, mga kaibigan? Di ba? Di lahat na nakakulong dyan sa City Jail na walang finality, tsaka sa Muntinlupa. Wala pang finality kaso. Di si Palparan, ba't hindi nyo patakbuhin? Hindi ba? Mga kaibigan. At saka yung iba mga convicted, wala pang desisyon o final decision ng Korte Suprema, nakaapila, under appeal o under review ng Korte Suprema. Sipin mo lahat yan, tatakbo. Dahil sa gusto lang magkapera nitong Sandigan Bayan, mga kaibigan, at saka ng Commission on Election, pareho sila dun sa nang ginagamit na nakatwiran. Kaya pinapayagan nila makapag-file ng Certificate of Candidacy yung mga may kaso. Ngayon, dun sa punto na sinasabi nitong mga dinisqualify, katulad ni Ding Generoso, ang sabi niya, bakit anya yung pinapayagan? Tama naman yung tanong niya. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng sisihin yung mga tumatakbo. Hindi ba? Na mga magnanakaw. Bakit? Kasi sila pinapayagan Sino may kasalanan? Di yung COMELEC, mga kaibigan, yan ang salarin. Mga kaibigan, yan ang mastermind. Kaya kung meron pinakawalang yang agency dito na dapat na isa ilalim sa control ng Armed Forces of the Philippines, walang iba kung hindi yung COMELEC, mga kaibigan. Yan ang nangangailangan ng military control. Kung naniniwala kayo na malinis ang intensyon natin sa pagtatalaga ng militar sa Bureau of Customs, mas lalong dapat nating italaga ang militar dyan sa COMELEC. Sasabihin, hindi. Ito ang Bureau of Customs. Ano ito Executive branch ito mga kaibigan. Executive branch nga. Pero yun nga, bawal Bawal magpadala ng mga militar dyan wala namang dahilan para sa saligang batas para magpadala ka ng militar dyan. Nilalabag pa nga natin ang provision sa saligang batas. Lalabagin nyo na rin lang ang saligang batas kung talagang malinis ang layunin natin sa paglabag sa konstitusyon. Di unahin ninyo yung COMELEC. Para na sa gano'n, maging matino ang eleksyon. Doon natin makikita, diyan natin masusubok ang layunin, ang motibo, at ang sinseridad ng isang administrasyon, mga kaibigan. Hindi ho ba? COMELEC ang ilagay nyo sa military control, mga kaibigan. Kasi yan ang pinagmumulan ng lahat Alam nyo kung mawawala na yan, magiging tama na ang pamamalakad sa COMELEC ng eleksyon natin. Hindi dapat COMELEC ang nagpapatupad ng mga batas sa eleksyon. Yun nga ang tinatanong natin dun sa mga nag-draft ng Constitution Kahit dito sa mga nagsasabing palitan ng Constitution, kamukha yung Kongreso, gumagawa sila ngayon ng draft din nila, hindi ho ba? Ba't hindi kasama yung COMELEC? Yung electoral reform.
mga kaibigan. Yung totohanang reforma na pangmatagalan na. Hindi yung ano lang, masabi lang na meron tayong maipapanukala. Kamukha nung ginawa kasi dun sa proposed amendment ng Constitutional Committee, hindi ako bumilib eh. And bali ba nung una hangang-hanga ako eh. Si Justice Puno, yung pala bali wala rin, mga kaibigan. Ang layo sa putok ng kanyon yung mga proposed amendment nila, walang mangyayaring pagbabago eh. Kung yun ang susundin mo eh. Eh di lalo yun sa Kamara. Sigurado sa Kamara, hindi nila ipapasa yan. Yung mga ganyang reforma sa eleksyon dahil hindi na sila makakatakbo. Marami sa kanila hindi magkukwalify para makatakbo, mga kaibigan. Kung ang patakaran sa eleksyon, magkakaroon tayo ng reforma, totohanan sa ating COMELEC. Dapat ang COMELEC magsisilbi lamang na tagapagpatupad na lang. Sila na lang ang gaganap, tagaganap na lang sila ng mga ipapatupad na tuntunin sa eleksyon. Hindi yung sila mismo nagpo-formulate ng mga tuntunin. O kung meron mang magpo-formulate, ibang tanggapan yun. Bukod sa COMELEC. At yung tanggapan na yun ang dapat na magkaroon tayo ngayon, lumikha ng ganong klase ng tanggapan, mga kaibigan, na sa kanila idudulog ang mga kaso. Dahil pag sa COMELEC walang hiyaya mga yan, mga kaibigan. Tahasan na natin sasabihin, wag na tayo magplastikan. Puro kayo plastic eh. Alam niyo, wala tayong mahihita na totohanang eleksyon na inaasahan natin dyan sa COMELEC. Hindi matatapos ang problema natin. Tuwing pagkatapos ng eleksyon, mga kaibigan, ganun din ang problema. Sa kampanya pa lang, panahon pa lang ng kampanya, yun pa rin. The same remain, sabi nga, the song remains, the same. Sabi sa kanta, di ba? The song remains the same. Yun pa rin eh. Paulit-ulit lang eh. Mga kaibigan, paikot-ikot lang tayo. Bakit? Kasi walang tunay na reforma. Hindi na angkop ito na COMELEC sapagkat yung COMELEC, nakaano na yan eh. Nakakuha na yan. Gumun na yan sa katiwalian. Mga kaibigan, huwag mo sabihin hindi kurap yan mga yan. Mga kurap yan. Nagtapatan na tayo. Alin ang hindi kurap? Yung nasa ibaba? Pareho rin yun. Mga kaibigan, wala ka na magagawa sa corruption yan eh. Ang pinakaparaan na lang dyan, ang pinakasolusyon dyan, tanggalin mo sa kanila yung ibang function. Halimbawa, yung quasi-judicial power na sila rin ang lilitis sa mga kaso, mga protesta tungkol sa eleksyon. Dapat wala sa kamay nila yan. Mga kaibigan, diyan natatarantado ang batas. Dapat meron na tayong separate body na doon idudulog ang mga kaso at ito rin ang susundin ng COMELEC. Yung isang tanggapan na sila ang magpapasunod sa COMELEC kung ano ang kanilang mga gagampanang trabaho tuwing merong eleksyon. Para sila ay merong liable sila sa kanilang mga aksyon. Nung araw, ito, yung COMELEC, constitutional body yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Siyempre, sasabihin, hindi pwedeng pakialaman yan ng presidente. Kasi yan separate body yan constitutional, co-equal branch of the government yan mga kaibigan. Yan ang mga kakatwiran, di ba? Bakit yung magpadala ng sundalo sa Bureau of Customs ipinagutos, mga kaibigan? Labag din sa saligang batas yun. Kamakailan lang, di ba? Yung COA, pinagsabihan, huwag kayo anya makikialam.
Mga constitutional body yung COA. Hindi ho ba? Ang talagang solusyon, diyan tayo magsimula, sa COMELEC. Yan ang mga dapat reformahin, ombudsman. COMELEC, ombudsman, Sandigan Bayan. Wala na ho. Ang Sandigan Bayan, kaya gusto nila may kaso kasi baliwala na sila eh. Ayaw nilang umasa na lang doon sa malaking sweldo nila. Naghahanap sila ng malaking pagkakaperahan. Puro matatakaw na yung nakaupo dyan. Korap na yung mga yan, mga kaibigan. Hindi na makukuha sa ano yan. Sa makikipagkamutan lang ng likod dyan. Ombudsman tsaka Sandigan Bayan, doon sa nakaupo sa executive. Kung hindi natin babaguhin yan, o kung hindi natin bubuwagin yan, magtayo na lang ng iba. Yan o, wala na silbi yan. Hindi na magseserve ng ano yan, ng purpose yan. Itinayo yan para, para to go after corrupt employees and officials. Anti-corruption age, body, mga kaibigan. Pero lalong dumami corrupt eh. Ba't hindi dadami? Hindi nila pinaparusahan. Ang pinaparusahan nila, yung maliliitan ninakaw. Yung nandambong eh. Gumagawa sila ng desisyon. Dapat eh. Katulad yun sa kaso ni Erap eh. Desisyon nila yun, Sandigan Bayan. Yung pagbawi sa mga dinambong ni Erap Estrada. O bakit hindi nila pinababawi? Mga kaibigan, bakit hindi nila inire-remind o tinatawagan ng atensyon ng mga ahensya ng gobyerno na dapat mag-execute doon sa kanilang order na pagbawi sa mga tinikas ni Erap. Hindi ho ba? Bakit hindi? Kaya yung Florin Hilbay, yung gagong yun, kung makapagpropaganda sa Facebook kunyari, para wala kunyaring pera, doon sa Facebook nagkakampanya. Hindi na uso yan. Hindi na ako niniwala dyan sa Facebook na yan pagdating sa eleksyon. Kasi hindi mo na maiko-convert yan sa boto. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Yan, inihanda na ngayon ng mga kandidato. Diyan sila ngayon nagko-concentrate. Yung mga yun, puro fake account yun. Kung ano yun nangyari noong nakaraang eleksyon, gusto nilang maulit dito. Pero dito sa palatuntunan natin, kahit nasalungat ito, sumalungat man ito, sa kagustuhan ng ilan, mga kaibigan, maninindigan tayo. Doon tayo sa totoo. Anong totoo? Magbase tayo hindi sa endorso. Doon tayo magbase sa track record ng isang tao. Kung meron siyang naipakita para sa kanyang hinahangad na pwesto, mga kaibigan. O kung meron siyang mabuting mga nagawa, doon tayo magbase. Kung masama, huwag niyong iboto. Huwag na tayo magtalo kasi pagtatalunan mo lang yan, debate lang yan eh. Debate sana kung may katuturan eh. Mga kaibigan, wala namang pupuntahan yun eh. Yung debate sa Facebook, saan pupunta yun? Ano magiging resulta nun? Mga kaibigan, wala yun. Puro fake news ang mababasa ninyo ngayong eleksyon dyan. Yan ang babala natin. Sigurado yan, mga kaibigan. Lahat ng hindi ginawa ng isang walang yang kandidato, lalagay doon, ginawa niya eh. Mga kaibigan, lahat ng kabutihan na kabaliktaran ng ginawa niya kasamaan, yun ang mababasa mo ron. Yun naman mabuti, pasasamain dyan. So useless. Hindi mo ba? Walang kabuluhan. Kaya kung ikaw, matalino kang botante, huwag kang magbabase kung sino inendorso ni ganito, ano siyang partido na bibilang, kay partido siya ng administrasyon, kay partido siya ng oposisyon, ang tignan mo sa kanya, kilatisin mo yung pagkatao. Yung kanyang track record, yung nagawa niya, yung kakayahan niya, doon ka magbase. Hindi ka magbabase kung sino nag-i-endorso. Hindi ka magbabase kung anong partido siya nabibilang. Ang isang taong mabuti,
mapabilang man sa anumang partido yan, talagang mabuting tao yan. Ngayon, kung masamang tao yan, mapabilang man yan sa anumang partido, masamang tao pa rin yan. Bakit? Yung bang partido nakapaglilinis ng tao? Oh. Yung bang endorsement nakapaglilinis ng tao? Eh dyan nga tayo naleleche, pag dyan tayo nagbase. Kaya nagkaganito bansa natin. Marami doon nagbase. Isa yan sa dahilan, mga kaibigan.